Habang nililinis ni Mr. Uchi Yamada ang bagong biling sasakyan ay dumating ang isang truck na halos sagasaan ang kotse ng matanda. Si Onizuka ang driver ng truck na puno ng kagamitan pagkat bilang requirement sa pagiging guro ay doon siya mananatili sa campus. Sinamahan siya ng chairwoman patungo sa tutuluyan niyang kwarto, pinagtinginan siya ng mga estudyante dahil sa dami ng kanyang dala nang biglang mapautot siya kaya nagtago ang lahat maliban sa isa na hindi na nakatakbo. Tinawag niya ito at inutusang tulungan siya dahil nahulog ang unan niya. Inakala ng estudyante na pupulutin niya lang iyon pero ipapadala pala ni Onizuka ang lahat ng gamit pagkat ayaw niyang nahahawakan ng iba ang unan niya. Narating nila ang rooftop ng gusali na siya palang magsisilbing tuluyan ni Onizuka kaya natawa na lang sa kanya ang estudyante. Siya si Noboro at pareho pala silang mahilig sa RPG kaya inalok niya ang larong Wild Arms pero natapos na pala iyon ni Noboro kaya naman hiningi ni Onizuka ang tulong nito pagkat hindi niya matapos-tapos ang larong iyon. Samantala, sa opisina ng chairperson ay hindi pa rin matanggap ni Mr. Uchi Yamada ang pagtanggap kay Onizuka sa universidad pero ayon sa chairperson ay final na ang desisyon na iyon. Sa pag-uumpisa ng seremonya ng eskwelahan, ipinakilala siya ng Vice President bilang bagong guro ng Class 3-4. Habang ipinapakilala ang sarili ay nagulat siya dahil akala niya ay high school ang tuturuan niya kundi middle school pala kaya nagtawanan ang mga estudyante. Sa itsura niya ay nagduda ang mga estudyante sa pagiging guro niya kaya lalo pang nagtawanan ang mga ito nang mapunit ni Onizuka ang certificate para lang mapatunayang totoo siyang guro sa eskwelahang iyon. Sa opisina, pinanghinaan na lang ng loob si Onizuka pagkat hindi na matutupad ang pangarap niyang mapaligiran ng mga high school na babae. Sinabi naman sa kanya ni Fuyutsuki ang balita na ang Class 3-4 ang pinakamagulong klase sa kasaysayan ng eskwelahan, pero tinanggap iyon ni Onizuka dahil aniya ay sanay naman siya sa ganon. Naging interesado pa siya sa klaseng hahawakan niya. Pinasok niya ang tahimik na silid na animoy gangster ang dating, ngunit nagreklamo ang mga ito sa usok ng sigarilyo niya kaya agad niya iyong inalis at saka sinabihan siyang mag-attendance na. Napatingin siya kung tama ba ang napasukan niyang silid pagkat malayo iyon sa balitang magulo ang klaseng iyon. Naroon din ang batang gamer na si Noboro na nakausap niya kanina. Habang nag-a-attendance ay kinukuhanan siya ng litrato ng isang estudyante. Matapos ang klase ay nagkaroon ng salo-salo ang lahat ng guro para sa pagbubukas ng panibagong taon. Doon nabalitaan ni Onizuka mula kay Fuyutsuki na ang dating guro ng Class 3-4 na si Kazumi ay kasalukuyang nasa ospital dahil sa sakit na bulimia dulot ng stress. Bago pa man si Kazumi ay dalawang guro na rin ng Class 3-4 ang nag-resign dahil sa psychological stress kaya pinag-ingat siya ni Fuyutsuki. Nang makauwi sa kanyang tutulugan ay kaagad na nahiga si Onizuka nang biglang may narinig siyang ingay na nagpabalikwa sa kanya. Pumasok sa isip niya na baka mga multo ang mga nasa Class 3-4 at inisip na pinapalibutan siya ng mga ito. Sa takot ay naisipan niyang bumaba at nang buksan niya ang ilaw ay nakita niya ang isang estudyante na nagnanakaw ng panty ng mga babae. Samantala, napansin niya ang ilaw sa kabilang gusali kaya pumunta siya upang tingnan iyon. Dalawang estudyante lang pala na gumagawa ng kababalaghan. Bumalik na siya sa kanyang tulugan at ikinagulat niya ang nakasulat sa TV na salitang paalam gamit ang dugo. Lumabas siya at doon ay nakita niya si Noboro na duguan at sinabing nais na niyang tapusin ang kanyang buhay. Lumiban si Onizuka sa harang papunta kay Noboro upang pigilan ito. Ngunit nang sinunggaban niya ito ay sabay lang silang nahulog sa tapat ng iningatang sasakyan ni Mr. Uchi Yamada na halos hindi makaimik dahil nasira ang sasakyan niya. Isinama niya si Noboro sa tulugan niya at tinanong kung sino ang may gawa niyon pero hindi siya masagot ng bata dahil sa sobrang takot na mabugbog. Inihatid niya ang bata sa bahay ng mga ito pero dahil sarado na ay gumawa ng paraan si Onizuka para makapasok si Noboro. Narating niya ang silid nito na puno ng posters. Nakita niya rin ang iba't ibang bala ng mga laro na ipinahiram naman sa kanya ni Noboro. Nang paalis na ay inanyayahan pa niya ito na pumunta sa kanyang secret base kahit anong oras. Doon naisip ni Noboro kung magiging masaya na ba ang pagpasok niya sa school. Bago tuluyang umalis ay ipinangako ni Onizuka na gagawin niyang kawili-wili ang eskwelahan para kay Noboro. Kinaumagahan ay nanatiling gulat na gulat ang Vice President sa harap ng sasakyan niya habang pinagpipiestahan ng iba ang litrato ni Onizuka na nakapaskil sa eskwelahan. Walang kaalam-alam ang bagong gising lang na si Onizuka, bumati pa ito sa mga estudyanteng nakatingin sa kanyang litrato. Nakita niya si Fuyutsuki na nanginginig at nilapitan niya ito, doon niya nakita ang litrato niya. Sinampal siya ni Fuyutsuki dahil mali ang pagkakilala nito sa kanya. Pero giit ni Onizuka na hindi siya ang nasa litrato. Pinatunayan niya iyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng pilat sa puwet kaya nagtakbuhan ang mga estudyanteng babae. Nakita iyon ng chairperson at alam niyang iyon na ang umpisa ng pambubuli ng Class 3-4.
Habang nasa faculty room ay pinagtatawanan na pala siya ng mga estudyanteng may gawa ng litrato niya habang nakikinig lang si Noboro. Nang biglang syugudan siya ng Vice President dahil sa nasira nitong sasakyan pero walang pakialam si Onizuka at tila wala na sa kanyang sarili. Nagtungo siya sa klase at nang lumingon sa pisara ay nakita niya ang litrato nila ni Mr. Uchi Yamada. Pinagtawanan siya ng mga estudyante dahil halos mabaliw siya sa nangyayari sa kanya. Habang nag-iisip ng dapat gawin ay una niyang napagdesisyonan na kumbensihin si Fuyutsuki na inosente siya. Sa kantin, habang bumibili si Fuyutsuki sa chairperson na nagpapanggap na tindera ay nalaman niya na nakita nitong sinampal niya si Onizuka, ngunit sinabi nito na sa tingin niya ay napagtripan lang ito. Samantala, nakarating naman sa Vice President ang kumakalat na litrato nila ni Onizuka, nagalit ito ng sobra dahil sa kahihiyang dulot niyon at sinisi ito sa kamalasang nangyayari sa kanya kaya plano niyang mapatalsik ito sa eskwelahan. Habang naglalakad ay pinag-iisipan ni Fuyutsuki ang sinabi ng tindera nang biglang tawagin siya ni Onizuka.